Nagsimula ang pelikula sa pinamagatang The Tunnel kung saan may isang lalaki na nagngangalang Ji-hoon kung saan nakita siya ng pulis na rumuronde sa kalsada. Kaya naman nang pinahinto siya ng pulis ay labis itong natarante dahil may dala itong mga pera at mga pinagbabawal na gamot upang i-deliver. At nang pinuntahan na siya ng pulis ay kinuha nito ang kanyang lisensya upang tingnan at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa 10 oras ng gabi. Kaya naman nagpalusot lang ito na katatapos lang niya mangisda at siya ay papauwi na. Kaya naman nang tinitingnan ng pulis ang loob ng sasakyan ni Ji-hoon. At nang wala namang nakitang kakaiba ang pulis sa loob ng sasakyan ni Ji-hoon ay pinaalis na niya ito. Kaya naman nang matapos ng makalusot sa pulis ay napabuntong hininga na lang ito at nang makaalis na siya ay napunta ito sa isang tunnel kung saan may tumatawag na sa kanya at hinahanap na ang kanyang parcel. Kaya naman sinabi ni Ji-hoon sa kanyang kausap sa cellphone na may nabangga siyang deer kaya ito ay nagtagal. Ngunit ilang saglit ay may isang deer ang nakaharang sa kalsada kaya naman napahinto ito. At dito nakita niya ang isang fingerprint kaya naman natakot ito. Ngunit naalala niya na dito pala humawak ang pulis kaya naman nang pinunasan niya ito ay natanggal agad ito kaya naman nagtaka ito dahil sa labas lang naman ng sasakyan humawak ang pulis. At ilang saglit pa ay may mga fingerprints pa ang bumakat sa bintana ng kanyang sasakyan. Kaya naman labis itong natakot at agad nang pinaandar ang sasakyan. At nang makarating ito sa masukal na daan ay bumaba ito at pinapakiramdaman kung wala na bang tao sa lugar. At dito malalaman na may patay na tao pala sa loob ng daladala nitong malita. At dahil lumabas ang buhok nito ay ginupit niya ito at sabay umalis. Hanggang sa napadaan na naman ito sa isang tunnel at dito nakaramdam siya ng ilang kakaiba sa loob ng tunnel hanggang sa nakakita ito ng isang babae na nakatalikod at biglang nawala kaya naman dito na siya napahinto. At dahil sa takot ni Ji-hoon ay lumabas ito ng sasakyan at dito na ito nataranta hanggang sa binuksan niya ang likod ng sasakyan at sabay pinaghahampas ng martilyo ang malita na may lamang bangkay ng tao. Ngunit nang pagbukas niya sa malita ay nagtaka ito nang nawala na ang katawan at bakas ng mga dugo na lang ang natira. Ngunit biglang nawala ang ilaw sa tunnel at dito nakita niya ang babaeng nasa malita na tumitingin sa kanya at nang makita niya itong tumatayo ay agad na itong pumasok sa sasakyan. Ngunit biglang nagloko ang sasakyan nito at ayaw mag-start hanggang sa nakita ni Ji-hoon na nasa likod na niya ang babae at sabay na siyang pinaghahampas ng martilyo hanggang sa bawian na ito ng buhay. At sa sumunod naman na eksena na pinamagatang Lady in Red. At nagsimula ang storya sa isang funeral hall kung saan makikita ang tatlong magkakaibigan na nakikiramay. Kaya naman tinanong ni Soo-jin ang dalawa kung ano ang nangyari sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Kaya naman sinabi ng isa nitong kaibigan na umakyat ito sa isang palapag at ito ay tumalon dahil sa depression. Kaya naman tinanong ni Soo-jin kung marami ba ang nakiramay kaninang umaga at sinabi nito na halos kabatch nila ang nagpuntahan maliban sa nagngangalang Yoonju. Ngunit tila may galit si Soo-jin sa babaeng sinasabi nito kaya naman nawalan ito sa mood at sabay na itong umalis. At nang nasa parking lot na si Soo-jin ay nakakita ito ng isang babaeng nakatingin sa kanya ngunit hindi na lang niya ito pinansin. At ilang saglit lang ay pinuntahan nito ang kanyang ka-roommate at nagtanong kung nakakita ba ito ng isang babae na nakadress na kulay pula. Ngunit sinabi ng babae na hindi ito nakakakita ng babae na nakapula at sabay nagpasalamat sa binigay na cake ni Soo-jin. Ngunit ilang saglit lang ay nakita na naman nito ang babae at tila sinusundan siya nito kaya naman agara na itong pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit bigla itong nagising at napagtanto nito na panaginip lang pala ang lahat. At dahil hindi na ito makatulog ay binuksan niya ang kanyang laptop habang sumagi sa kanyang isip ang kanilang yearbook nung high school. At dito nakita nila ang kanilang litrato ng magbabarkada at makikita rin na may isang babae ang tila nakahiwalay sa kanila. At kinabukasan ng magpunta na naman si Soo-jin sa parking lot ay nakita na naman niya ang isang babae na nakatingin sa kanya kaya naman kinumpronte na niya ito. Ngunit may isang sasakyan ang dumaan at nang makita ni Soo-jin na bigla itong nawala ay natakot ito. Kaya naman kinausap nito ang isa pa niyang kaibigan at tinanong kung ano ba talaga ang tunay na kinamatay ng isa nilang kaibigan. Ngunit hindi naging malinaw ang sinasabi ng kanyang kaibigan kaya sabay na itong umalis. At nang pumunta na si Soo-jin sa elevator ay pumunta ito sa ikawalong palapag ngunit pagbukas ng elevator ay naroon ang babae na labis niyang ikinagulat. Kaya naman pumunta ito sa ika-6 na palapag ngunit pagbukas ng elevator ay naroon uli ang babae na labis na niyang ikinatakot. At nang makita na niya na lumalapit na ang babae sa kanya ay lumabas na ito ng elevator at sabay tumakbo.
At nang makarating na siya sa kanyang kwarto ay ayaw magbukas ng kanyang kwarto. Hanggang sa dumating na ang babae at hinabol ito sa taas ng palapag. Ngunit nang makita ni Sujin na biglang nawala ang babae ay agara na itong bumaba sa kanyang apartment at sabay nagtago sa isang gusali. Ngunit laking gulat nito nang bigla siyang dinala ng isang babae paakyat sa gusali at dito niya nalaman na si Hanju pala ang nagmumulto sa kanya. Ngunit binitawan siya nito dahilan upang mahulog si Sujin na agara niyang kinamatay tulad ng isa nilang kaibigan na nauna na sa kanila. Sa sumunod naman na episode na pinamagatang Toothworms, kung saan makikita ang isang doktor na nagngangalang Chong Jae ang tinitingnan ng loob ng ngipin ng kanyang pasyente dahil sa pananakit at ikapa ng pasyente ay halos sasabog na ang kanyang ulo sa sakit. At nang nireview nila sa x-ray ang naturang mga gilagid nito ay tila wala siyang nakitang kakaiba at wala rin itong nakita na pamamaga sa loob ng ngipin nito. Kaya naman sinabihan na lang niya ang kanyang pasyente na bumalik na lang upang mapag-aralan ang sanhi ng kanyang ngipin. Pagkagabihan habang papauwi na ay pumunta siya sa kanyang klinik upang linisin ang mga gamit nito ngunit may nakita siyang gumagalaw sa kanilang alababo kaya naman kinuha niya ang filter nito. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang napakadaming mga uhod kaya naman tinapon niya ito sa basurahan at sabay nag-sanitize ng kamay. Kaya naman ni-review niya ulit ang x-ray ng Lekaki at dito nakita niya ang mga uhod na nasa loob ng gilagid ng lalaki kaya ito nanakit. Kaya naman pumunta si Chong Jae sa isang lalaki na expert sa mga uhod at dito nalaman niya na isa pala itong mga parasite na nangangitlog sa gilagid ng ngipin at mabilis na gumagapang papunta sa utak ng tao. At sa sumunod na eksena ay bumalik ulit ang lalaki sa kanyang klinik kung saan nag-aalangan na si Chong Jae na tingnan ang pasyente dahil ito ay may mga parasite. Ngunit ayaw man niya gawin ay tinuloy niya pa rin ang pagtingin sa lalaki habang ito ay nanginginig sa takot na siya ay mahawaan. At nang iniwanan niya ang gilagid ng lalaki ay dito nakita niya ang naglalabasang mga parasite na labis niyang ikanadiri at ikinatakot. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nanginig ang lalaki at tumirek ang mga mata nito at namumula at nang makita ito ni Chong Jae at ng kanyang nurse ay natakot ang mga ito hanggang sa bigla itong naging zombie. Kaya naman biglang kinagat si Chong Jae ng lalaki sa kanyang leeg at natulak niya ito papunta sa kanyang nurse kaya naman agaran din ng lalaki kinagat ang nurse nito. At nang makapasok sa isa pang kwarto si Chong Jae ay hinawakan nito ang kanyang leeg at dito nakita niya ang isang parasite kaya naman natakot ito at agarang tiningnan ang mga mata nito at gilagid. Kaya naman napagpasyahang hiwain ni Chong Jae ang kanyang gilagid upang hindi kumalat ang parasite sa kanyang katawan. At ilang saglit lang at nakita niya na naging zombie na rin ang kanyang nurse. At ilang saglit lang ay nakaramdam na si Chong Jae ng pananakit ng ulo at nangisay hanggang sa nawala na ito ng control sa sarili at tuluyan ng naging zombie. Sa sumunod naman na episode na pinamagatang Necromancy, kung saan makikita ang dalawang matalik na magkaibigan na sina Yeon at Jiyeon. At dito makikita na labis nilang mahal ang isa't isa at nagsumpaan na hindi mag-iiwanan. Ngunit nagising na lang si Jiyeon sa kanilang classroom at dito nalaman niya na isa lang palang panaginip ang lahat. Kaya naman tiningnan ni Jiyeon ang upuan nito dahil namimiss na nito ang kanyang kaibigan habang pinag-uusapan siya ng kanyang mga classmate dahil sa pagkamatay ni Yeon. Kaya naman kinausap siya ng kanyang teacher dahil mula nang namatay si Yeon ay wala na ito sa sarili at tila balisa. At nang pagkagabihan ay pumunta si Jiyeon sa rehearsal room at binuksan nito ang locker ni Yeon upang kunin ang kahon na puno ng kanilang mga litrato. At lalo pang nalungkot si Jiyeon nang maalala niya ang kaibigan nito at sila ay masayang nagpa-picture. At nakita niya ang dalawang manika na animoy nakadikit sa isa't isa na nangunguhulugang gusto nilang magkasama habang buhay. Kaya naman naalala niya ang sinabi ni Yeon na kung sino man ang unang mamatay sa kanila ay dapat muling ibalik ang kaluluwa nito upang magkasama ulit sila. At dito binasa niya ang libro kung saan nakasulat kung paano buhayin ang patay sa pamamagitan ng necromancy. Kaya naman sinimulan na ni Jiyeon ang ritual at tinusok nito ang dalawang manika ngunit sa di inaasahan ay natusok ni Jiyeon ang kanyang sarili. Kaya naman naalala niya ulit ang kanyang kaibigan na sinipsip ang kanyang dugo nung siya ay nasugatan rin. At nang mailagay na niya ang manika sa isang salamin at nag-countdown ito gamit ang kanyang cellphone upang matupad ang ritual. Kaya naman agad na itong tumakbo papaakyat at dito naalala niya ang nangyari sa kaibigan bago pa ito magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon. At nang makapagtago na si Jiyeon ay nakita niya na malapit na mag-100 ang countdown nito sa kanyang cellphone ay bigla na itong nag-glitch at sabay na ring nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng classroom. At nang sinilip ni Jiyeon ang paligid ay nakita niya si Yeon na nasa isang kwarto at nang unti-unti ito nilapitan ni Jiyeon ay bigla itong nawala. Kaya naman bumalik ito sa rehearsal room dahil nagtaka ito kung bakit nawala bigla si Yeon. Kaya naman binasa muli ni Jiyeon ang libro ng ritual ngunit nagtaka ito dahil sinunod nito ang lahat ng nakasulat maliban sa isang knock-on-it na pahina.
Kaya naman hinanap ni Gion ang kaputol ng pahina at dito nabasa niya na muling magbabalik ang kaluluwa nito upang kainin ang katawan kung sino man ang gumawa ng ritual. Kaya naman nang makita ito ni Gion ay natakot ito at nilaglag ang papel dahil mabubuhay nga si Yeon ngunit kakainin naman siya nito. Hanggang sa biglang dumating na si Yeon at dito nakita niya ang demonyong mukha nito at sabay na siyang kinain. At dito makikita na muli nang nabuhay si Yeon at nakita niya sa salamin ang kaibigan nitong si Gion at dito malalaman na nasa iisa na silang katawan.